Secretary Gibo nanindigan at sumuporta kay General Bronner. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, mga kapatid. Samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito sa mga halagang balita na may kinalaman sa proteksyon ng ating bansa o sa mga issue rito sa West Philippine Sea. So ang ating panonoorin ngayon, mga kapatid, ay mula sa UNTV News. Yan, sabi rito, suportado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang panawagan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na palakasin ang kakayahan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Well, pati ko, sumasang-ayon ako doon. Kasi wala naman sigurong bansa sa buong mundo na ang gusto, yung kanilang puwersa, wala, pipitsugin. Ang gusto nga ng lahat, maging world class, mga tol eh. Diba? Kaya nga nagkakaroon ng arms race, diba? Pero tayo, mga kapatid, di naman tayo nakikipagsabayan doon sa mga mayayamang bansa eh. Pero ang gusto lang natin, mga tol, dumating tayo sa punto, diba, na yung ating sandatahan na hindi basta-basta nabubuli. Diba? Pero mo, mga kapatid, 2025, diba? 2025 ang Pilipinas naghahabol. Wala pa tayong maraming barko, wala pa tayong maraming fighter jets, wala pa nga tayong submarine eh. Diba? So samahan nyo ako, mga kapatid. Talakayin natin to at pag-usapan. Bigyan natin to ng reaction video. Sa mga nanonood sa ating Facebook page, maraming salamat. Nasa 118,000 na tayo. No? At marami na tayong mga kaibigan, mga Pilipino na talagang tumitindig para sa karapatan ng Pilipinas. No? Maraming salamat sa inyo. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Sang-ayon si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na palakasin ang kakayahan ng hukbong sandataan ng bansa. Sino lang ba hindi sumusuporta, mga tol? Sige nga, magbigay kayo ng mga komento dyan. Sino bang hindi sumusuporta? Kung ikaw ay Pilipino, diba? Kung mahal mo ang Pilipinas, mga tol, dapat hindi ka papayag na tayo sasakupin ng kahit na sino man. Kasi, mga tol, biruin mo sinakop tayo ng more than 300 years o 300 years tayong sinakop ng mga Kastila back in the day. Diba? After nun, mga Amerikano, sumunod mga Hapon. Diba? Tapos tinulungan tayo ng Amerika, tapos ibinigay na yung ating kalayaan. Ngayon, mga kapatid, ang Pilipinas, tumatayo tayo sa sarili nating paa. Meron tayong sariling watawat, meron tayong sariling hukbo. Kailangan talaga nating palakasin yan. Dapat nga matagal na tayong malakas, mga tol, kung tutuusin. Dapat matagal tayong malakas. Biruin nyo, hanggang ngayon, mga kapatid, tignan mo naman ang kalagayan. Yung kaisa-isang istasyon natin sa karagatan, nabubulok na barko. Di ba? Sabi ng kalihim, trabaho ng Chief of Staff na ihanda ang sandataang lakas at normal lamang ito sa alinmang bansa sa buong mundo. Binigyang diin ng kalihim na ang pagpapalakas ng depensa ay hindi paghahanda sa gulo, kundi bahagi ng normal na pangangalaga sa soberanya at kapayapaan ng bansa. Tama, mga kapatid. Para sa mga kababayan natin, tignan nyo to, mga tol. Para lang at least magising-gising kayo, mabanlawan kayo ng malamig na tubig. Iniisip kasi ng iba, whenever na nagsasalita si General Romeo Bronner at sinasabi niyang magpapalakas o nagpapalakas ang ating hukbo, ang pumapasok agad sa kaisip nila, sasabak na tayo sa gera, ganyan-ganyan. Mga tol, hindi. Ito, paborito ko tong gamiting example. No? Ito, naririnig na to lahat ng mga nakasubaybay. Pero dun sa mga bago pa lang, biruin nyo halimbawa, meron kang isang property. O yan dito ulit tayo sa property. Nilagyan mo ng CCTV, nilagyan mo ng electric fence, nilagyan mo ng mga gwardya na de-armas. Ang tanong, sila ba'y naghahanda sa kaguluhan? Di ba hindi? Yung mga yon na inilagay mo is para sa proteksyon ng iyong nasasakupan. Para hindi ka pag-isipang looban o pasukin ng mga masasamang loob. Kasi kapag meron kang isang property, for example, bangko. Bangko, alam naman natin, ang bangko, punong-puno ng pera sa loob yan. Kapag wala kang mga security measure na mga ganyan, mga tol, malaya yung mga masasamang loob na pasukin yan.
Biruin mo sa nakakita ng bangkong walang gwardya sa labas, sa loob at labas na may hawak-hawak na shotgun. May nakita ka ng bangkong ganon? Di ba lahat ng bangko meron ka makikitang gwardya na may hawak-hawak na ganyan? Kasi nga mga tol, pinoprotektahan nila yung kayamanan doon sa loob. Bangko yun mga kakapatid, ano pa kaya yung bansa? 'Di ba? Natural ang bansa, lahat ng bansa sa buong mundo, meron sila kani-kanilang mga sundalo at pinopondohan yun ng napakalaki ng kani-kanilang mga gobyerno. 'Di ba? Para mapalakas yung kanilang puwersa, para hindi sila pwede basta-basta sakupin ng kahit na sinong gustong mananakop sa kanila. Kasi mga tol, alam nyo, lahat ng bansa mga tol may kanya-kanyang resources yan eh. Yung ibang bansa na kinakapusa sa resources, pinag-iinteresan na yung resources ng iba. Which is yan ang nangyayari ngayon. Tingnan mo, ang West Philippine Sea mga tol, mayaman yan sa likas na kayamanan, sa mineral, sa mga gas, sa mga isda. O di ba tingnan mo, pinag-iinteresan ng iba. Hindi na kanila yan, pinag-iinteresan pa nila. Anong dapat nating gawin? Siyempre pananagutan ng ating kasundaluhan mga tol na protektahan yan kasi para sa mga Pilipino yan, para sa iyo, para sa akin, para sa mga susunod pa nating henerasyon. Ngayon kung ang ginagawa ng AFP na pagpapalakas tinututulan mo, anong klaseng Pilipino ka, di ba? Tuloy natin. Ang problema kasi sa atin, matagal tayong hindi gumagawa ng ginagawa ng ibang mga bansa. Yun nga eh. Ang ibang mga bansa talagang ensayado at sanay ang defensive posture nila. Ang pinakamaliit na bansa dito sa ASEAN, ang Singapore, ay normal sa kanila yan. Ngayon, na kailangan iakyat natin ang defensive at deterrent posture natin, nababahala ang tao, nagpapanik ang tao kasi wala sa DNA natin yung ganong klaseng paghahanda. Hindi lang yon. Kaya nagpapanik ang mga tao dahil merong nananakot sa kanila. 'Di ba? Halimbawa na lang mga tol, sa interview ni General Bronner, sinabi niyang etong missile na to may kakayanang umabot sa China. O tignan nyo agad kung anong naging kumalat. Pag yan ay kayo pinakawalan mo, kaya mo bang ipagtanggol ang bansa natin pag ginera tayo ng China? 'Di ba? Sinasabi lang naman ni General Bronner mga tol yung kakayanan ng missile. Hindi naman niya sinabing pupuntirehin natin ang China. Sinasabi niya lang kung ano yung capability nun, which is yun naman talaga yung factual na capability nun. Yung range na kayang abutin pag pinalipad yun. Diba? O tignan nyo mga tol, nagdulot agad ng pagpapanik sa mga tao na sinasabi, si General Bronner, dadamay mo pa kami, mga ganong-ganon mga bagay. Diba? Yun ang totoo mga tol eh. Meron kasing mga tao na nananakot, ginagamit yung puwersa ng taong bayan para mag-aklas laban mismo sa mga sundalo natin. Nakalimutan nila na yung mga sundalo natin, yun na nagpapanatiling payapa ang Pilipinas. Diba? Kapag may mga terorista, rebelde, gustong manakop, mga sundalo ang haharap, hindi naman tayo eh. Tapos babatikusin nyo pa sila. O tingnan nyo sa sinasabi ko, meron din magre-react. No? Nitong Lunes, sa simula ng AFP unilateral exercise na Ajex Dagit pa, sinabi ni General Browner na layunin ng AFP na mapanatili ang kakayahang lumaban sa loob ng 20 hanggang 30 araw sakaling sumiklab ang digmaan. Dito pa nga lang mga tol eh, sa pahayag na to ni General Browner, tignan nyo, napakaraming nagre-react sa social media. Diba sinasabi pa lang dito ni General Browner, sakali. Sakali mga kapatid, hindi sinasabing mangyayari na kung sakali lang. Wag naman sana kasi lagi naman ng sakali mga kapatid, pwedeng mangyari o pwedeng hindi mangyari. Kaya nga lahat tayo mga tol merong insurance di ba? Kaya nga ang kotse natin mga kapatid merong pang 5 gulong kasi sakali na maflatan ka, pwede mong ipalit yun. O bakit meron kang medical insurance, sakaling magkasakit ka, meron kang gagamitin. Di ba? Lahat mga kapatid, merong mga dahilan kung bakit meron tayong mga ganung mga bagay. So, etong ating sandatahan, di ba? Sinasabi nila syempre sakaling sumiklab ang ganitong kaguluhan, dapat kayanin ng ating kasundaluhan na kailangan nating lumaban for at least 20 to 30 days kasi hindi agad-agad darating ang tulong. Hindi yung tipong nagkaroon ng kaguluhan ngayon, bukas nandiyan na tulong. Hindi ganun. Di ba? Kasi ine-expect daw ng ating mga kaalyado kailangan maipagtanggol natin ang ating bansa sa loob na at least ng 1 buwan. So kailangan nilang magpalakas, kailangan nila ngayon mag-ensayo pa ng husto kasi kulang na kulang nga sila mga tol sa kagamitan
Kulang sila sa depensa, kulang ang barko, kulang ang fighter jet, kulang tayo sa mga sa mga resources nila. Nagigets ba ninyo yung sinasabi nila, mga tol? O nauuna kayong magkomento bago nyo unawain yung sinasabi ng ating mga sundalo, na pag dumating naman etong sinasabi nilang sakali, mga kapatid, sila naman na makikipaglaban, hindi naman tayo. Ano ba yung pwede nating gawin? 'Di ba? Suportahan natin sila, kahit moral support lang, mga tol. Malaking bagay na 'yon para sa kanila, para mabuhayan sila ng moral, 'di ba? Ang masakit nun, mga tol, yung mga nagko-comment sa social media tulad nito, tingnan nyo, hanapin nyo rito sa comment section, marami magko-comment dito. Marami magko-comment dyan na hindi pabor. Ayon kay Browner, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin na may sapat na lakas at rekurso ang AFP habang naghihintay ng posibleng tulong mula sa mga kaalyado. Lahat naman kahit naman sinong president 'di ba? Kahit nga dati si President Duterte, 'di ba? Gusto niya ring palakasin. Doon nga nagsimula sa kanya pa, saka dati kay Pino yung modernization program 'di ba? Paliwanag ni Teodoro, ang mga hakbang tulad ng pagpapalakas ng supply chain at paghahanda ng mga reservists ay normal sa ibang bansa, ngunit madalas na mali ang intindi sa Pilipinas. Yun ang problema. Sa ibang bansa normal, sa Pilipinas mali ang pagkakaintindi. Bakit? Kasi minamali ng mga disinformation, minamali ng mga misinformation. Yung ating preparations at paghahanda, normal lang na evolution. Katulad ng statement ni General Bronner, part ng doktrina yan ng resilience, at ang normal supply chain natin ay ganun katagal. Nakakatawa rito sa Pilipinas, mga tol, yung mga bagay na normal sa ibang bansa, mga tol. 'Di ba? Nagkakagulo mga Pilipino rito, mga tol, no? Nag-aaway-away, para naman lahat sa depensa natin 'yan. Kaya sinasanay natin na sarili natin at nag-i-imbak tayo ng mga stores. Kasi normal yan Hindi lang nga ginagawa nung araw. Porque hindi ginagawa nung araw, hindi tama na hindi natin gawin ngayon. Panawagan ni Teodoro sa publiko na huwag mabahala sa mga hakbang ng AFP, bagkus ay pasalamatan ng hukbong sandataan sa patuloy na pagpapatatag ng depensa ng bansa. Yun ang ginagawa natin, mga tol, kaya araw-araw tayo nagbibigay ng reaction video. Baka kahit papano, mga tol, yung boses natin makatulong sa ating sandatahang lakas. Hindi para sa pagdaragdag ng armas nila, wala naman tayong maibibigay na ganun Kumbaga, para kung sino man yung maaabot ng ating mensahe, yung boses natin, yung pagbibigay nating reaksyon, baka meron tayong mga kababayan na magising, 'di ba? Baka meron tayong mga kababayan na maunawaan palalo yung nangyayari sa ating bansa. 'Di ba? Kaya importante, mga tol, yung mga panawagang ganito, yung mga reaction video na ganito. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin araw-araw. 'Di ba? Lagi tayong nagbibigay ng reaksyon sa mga ganitong balita. Kasi bukod dun sa balitang pinapanood natin, nagbibigay pa tayo ng side comment, reaction, para kahit papano, mga tol, mas maintindihan pa ng mga Pilipino. Kasi naiisip ko, mga tol, nakikita ko rin mismo sa mga Pilipino, ang babaw masyado ng comprehension. Minsan nga binabasa na nga nila, hindi pa nila naiintindihan Ewan ko bakit ganun. Nag-aral naman din kayo, di ba? Giit ng kalihim, ang pagiging handa ay hindi simbolo ng takot at tensyon, kundi patunay ng pagmamahal sa bayan at responsableng pamamahala. Di ba? Halimbawa na lang, mga tol, ulitin ko yung pag-iipon mo. Di ba? Pag-iipon mo, pagsa-save mo. Di ba? Yun ay hindi dahil natatakot ka para sa future mo, kundi yun ay senyales na responsable ka para sa iyong hinaharap. Yung pagbili ng mga insurance, car insurance, health insurance, medical insurance, 'di ba? Lahat ng mga 'yan, mga tol. 'Di ba? Para magkaroon ka ng peace of mind na alam mo kapag halimbawa whenever what happens to you, mga kapatid, hindi ka bigla-biglang may sakit ka na nga, may sakit pa bulsa mo, 'di ba? Kaya importante yung mga ganung mga bagay. Dapat lahat tayo meron nun. Ryan Lacan. Alright, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kang magbigay ng iyong komentaryo at reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.